sa panulukan ng Ortigas at Meralco Avenue sa Pasig City kagabi. Yan ang ronda report ni Jay Sabale. Jay? Rafi, nagsalpukan ng isang motor at taxi sa kanto ng Ortigas Avenue at Meralco Avenue kagabi. Kwento ng rider si Van Haji City, umilad siya sa isang bike with sidecar ng isang nangangalakal na tumawid. Kaya tinamaan siya ng side mirror ng kasunod na taxi. Sumemplang siya at nagtamo ng sugat sa braso, kamay at binti. Depensa ng taxi driver na si Jomar Viernas, siya raw ang binangga at di siya ang bumangga. Patuloy ang investigasyon ng Eastern Police District sa naturang insidente. Rafi? Maraming salamat, Jay Sabale. Umarap po sa impeachment trial kahapon si Greg Gregonia, ang Vice President ng Burgundy Realty Corporation. Lumabas sa kanyang testimonya na bumili ng 62.7 square meter condominium unit sa One Burgundy Plaza sa Quezon City sa halagang 3.4 million pesos si Supreme Court Chief Justice Renato Corona at asawa niyang si Cristina. Bintang ng prosekusyon, hindi raw ito isinama ni Corona sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula taong 1997 hanggang 2002. Lumabas lang daw ito sa kanyang SALN noong 2003 pero sa mas mababang halaga raw na 921,080 pesos. Ang parking space naman sa Burgundy na binili raw ni Corona sa halagang 450,000 pesos. Ayon sa prosekusyon, hindi raw idineklara sa anumang SALN ni Corona. Sa hearing, isa-isang isinumite ni Gregonia sa impeachment court ang mga dokumento kaugnay ng naturang transaksyon. Mula raw nang ipareserba noong 1997 ng mag-asawang Corona ang Unit 21D, hulug-hulugan daw nila itong binayaran hanggang 1998. Kasama sa isinumite ni Gregonia sa korte ang orihinal na kopya ng Deed of Absolute Sale na may petsang October 8, 2003. 24 na resibo naman para sa kinuhang parking slot ng mga Corona sa Burgundy ang isinumite rin sa korte ni Gregonia. Pero po na ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas, bakit hindi pirmado ang ilang isinumiting dokumento ni Gregonia gaya ng isinumite niya sa korte na contract to sell? Sa cross-examination, sinabi ni Gregonia na napag-utusan lang daw siya ng Pangulo ng kanilang kumpanya na humarap sa impeachment court at ang talagang sinapina kasi ng korte ay ang presidente ng kumpanya na si Rogelio Serafica o Serafica. Lumabas sa cross-examination na bukod sa hindi mo malinaw ang authorization ni Gregonia na katawanin ng kumpanya, hindi rin daw niya personal na alam ang tungkol sa transaksyon para sa condo unit na binili ng mga Corona. Samantala gaya ng dati, makailang beses nagkasagutan ng depensa at prosekusyon. Kaya dahil dito, tila naubos ng pasensya ni Senate President at Presiding Officer Juan Ponce Enrile at sinabihan na niya ang prosekusyon ng depensa na tigilan ang pagsasagutan sa harap ng korte o parurusahan na niya sila. May I request the parties to please be courteous to one another. The counsel for the defense is still talking and then there is an interruption. Mr. President, From here, apologies. from here on, I will warn everybody that this chair will impose the rules of this house. Lagot kayo. Palo. He's handling talaga yung paglilitis. Ang galing-galing. 87, ano ba? 87 years old. Yes, turning 88. And his memory is so sharp. Ang galing niya pagdating sa law, no? Talaga siya, parang sinasabi pa niya, ito yung narin, ito Hindi mo yung malam natin. Parang hindi mo nga Wala silang lusot. siya pwede pa ikutin. Hindi talaga. Ito magpapalusot eh. Brilliant man. JP, dahil gusto niya happy tayo. Samantalang ngayong araw naman nakatakdang dinggin ang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na payagan siyang makapunta sa nakatakdang burol ng kanyang bayaw na si Congressman Iggy Arroyo, oras na may uwi na sa bansa ang kanyang labi. Nagaya na ng mosyon ng mga abogado ni Ginang Arroyo kahapon sa Pasay RTC para sa kanyang hiling na pansamantalang makalabas ng Veterans Memorial Medical Center kung saan siya kasalukuyang nakadetine dahil sa electoral sabotage case na inihain ng DOJ COMELEC panel. Hindi naman daw tutulong COMELEC maliban na lamang umano kung magiging security risk ang gagawing pagdalaw ng dating Pangulo sa burol ng bayaw. Gusto ring matiyak ng COMELEC ang detalye ng burol, gayon din ang tiyak na araw at oras ng dalaw ni Ginang Arroyo. Sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada, magugunitang pinayagan siya makadalaw sa burol ng matalik na kaibigang si Fernando Poe Jr., gayon din sa burol ng kapatid na si Antonio Ejercito noong panahong nakakulong ito. Naasahang nasa London na ngayon ang asawa ng ni Congressman Iggy para asikasuhin ang pag-uwi ng kanyang labi. Kasi very close naman si dating Pangulong GMA kay Iggy. Siya pala ang tour guide daw pag pumupunta dun sa bayan si Pangulong GMA. So,
siguro Ay, okay. napapayagan. Kaya payagan naman siguro. For humanitarian, Of course. Kasi Kasi sa mag-anak pa rin Pilipinas, yan. malaki yung respeto sa ganong pagpipili ng last respect. Yes, Balita naman po mula sa mundo ng boxing. Muli na namang naudlot. Hay, naku, ang pinakaabangan laban ng top pound-for-pound boxer sa buong mundo, ang ating pambansang kamaong Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather Jr. Ngayon, si Miguel Cotto na ang nakatakdang kalaban ni Pretty Boy sa darating na ika-5 ng Mayo. Sila raw sana ang dalawang pangunahing pinagpipilian ng susunod na makakasagupan ni Pacman. Pero ngayon, sina Mayweather at Cotto na ang magbabakbakan sa timbang na 154 pounds kung saan nakasalalay ang WBA Super Welterweight belt ni Cotto. Pero mukhang hindi pa suko sa mga pagpapasaring si Mayweather at sa kanyang tweet, tinawag niyang Miss Pacman ang pambansang kamao na niya inilagan daw ang inaabangang laban nila. I love it. Trash talking. Oo, pero nananatili namang cool and calm si Pacman sa gitna ng mga pag-aasar ni Pretty Boy. Ayon kay Manny, hindi na raw niya binabasa ang mga tweet ni Mayweather at pinagdarasal na lang daw niya ang kapwa boksingero. Nagsalita na rin ang manager ni Manny na si Michael Kuntz ukol sa tuloy na dahilan ng pagkakaudlot ng negosasyon ng Pacman-Mayweather fight. Ayon sa website na Fox Sport, sinabi ni Kuntz na bagamat inalok daw ni Mayweather si Pacman ng $40 milyong na guarantee, hindi raw sila nagkasundo sa hatian ng kikitain sa pay-per-view. Nang makapanayam niya siya ng GMA Dagupan noong Lunes, sinabi ni Pacquiao na agrabyado siya sa gustong hatian ni Mayweather. Sabi ko nga walang problema sa akin na ang guarantee ko is mababa kaysa guarantee niya. Basta yung sa pay-per-view, sa 50-50 kami. Ang gusto niya, may guarantee ako, tapos mas malaki ang guarantee niya, tapos wala na akong share sa pay-per-view. So, argabyado tayo sa Sa ngayon, ang tabayanan na lamang daw ng fans si Pacman kung sino na ang susunod niyang makakalaban. I think the reason kung ba't maraming hiling si Mayweather kasi talagang takot siya eh. Alam niya, hindi siya mananalo. Pero kailangan lang na gumawa siya ng iba-ibang dahilan. Rason, no? Para hindi halatang takot siya. Oo. Nag-i-invent siya ito. Kasi hindi naman papayag unreasonable na demands. walang share sa pay-per-view. Between them, mas sikat talaga si Pacman sa kanya na ginagalang siya ng iba't ibang Mayweather talaga. Ayun ang Tapos iba't ibang ayaw niya. Oo nga, pero ending si Pacman pa Ang yung gusto niyang alabasin si Pacman yung umiiwas. Kaya nag-i-invento Pumapayag siya na nga si ng Pacman mga demands na parang kahit naman. Posible na. Pero remember, si Pacman already said that he might retire 2013. So kung talagang gusto siyang labanan ni Mayweather, gumawa na siya ng paraan, ano? Ang huli na lang na pagkakataon siguro ay November this year. Kung hindi pa yan maayos, nako. Wala na. Baka malabo na next year. Hindi kasi kukulong Sayang din si naman. di ba? By Pero June mga ba? 3 months lang naman niya. Kaya gusto niya pumila. Hindi siya makatrain. Hindi paganda rin ang training sa kulungan. Maganda. At samantala, lalo para po lumalala ang kondisyon ng boksingerong si Carlo Maquinto na nananatili pa rin po sa FEU Hospital. 5 araw matapos ang kanyang round 8 encounter kontra kay Mark Joseph Costa sa Caloocan City noong Sabado. Ginagawa pa rin daw ng kanyang mga doktor ang lahat para maisalba ang kanyang buhay. Pero pag-amin ng kanyang attending physician na si Dr. Vic Chua, mabigat ang laban ni Maquinto. Ang kondisyon ni Carlo, mukhang hindi naman gumaganda. No? Kasi habang tumatagal, mukhang nagdeteriorate siya. Ang stable ang vital signs niya. Kaya lang, in the last 2 days, nagkaroon siya ng fever, no? Tapos nawalan siya ngayon ng urine output, and ni-review namin yung mga laboratory tests niya. Mukhang nag-elevate o naging abnormal na yung mga laboratory tests. Kaya ang feeling namin, mukhang nagdeteriorate siya. Pero ang pamilya at ang tumatayong manager ni Maquinto, hindi pa rin bumibitiw sa pag-asang bubuti ang kanyang lagay. Pinayagan na ng mga doktor ang pagsasagawa ng healing session sa ospital ng healing priest na si Father Suarez. Inikayat rin ng mga kaibigan at mahal sa buhay ni Carlo na mag-alay ng mga panalangin para kay Carlo. Samantala, balak umanong gawing isang hotel ang PhilPost office sa Mayloton sa Maynila. Ayon po sa PhilPost, hawig sa Fullerton Hotel sa Singapore ang neoclassical architecture na idinisenyo ng Pilipinong si Juan Marcos de Guzman Arellano. Dati rin pong post office ang Fullerton. At kung merong Merlion pagtawid mo, sa harap naman ng PhilPost ay makikita naman ang historical na liwasang Bonifacio. Mismong ang may-ari raw ng Fullerton ang interesadong bumili sa sikat na gusali, bagay na pinag-iisipan ng PhilPost dahil sa mabigat na gastos ng maintenance nito.
Pero wala pa raw pinal na plano tungkol dito dahil may iba pang local at foreign investors na nagkaka-interes na bilhin o mangupahan sa PhilPost. Itinuturing na isang heritage site ang gusaling itinayo noong 1926 na nasira noong World War II pero muling na-restore. Subalit bago umano ito maging isang hotel, dadaan daw muna sa butas ng karayom ang plano. Dasal lang ng isang conservationist, sana ay makatulong sa ating bansa ang pagbabago ng PhilPost. Very Ganda siya. Ganda niya. Sabagay, when you think about it, siguro yung volume din ng posts na dumarating dyan, mga sulat, ang konti na rin kumpara sa noong unang panahon, di ba? Hindi ka nakakano na rin. Parang halos wala na. Halos wala na. Kasi high-tech na rin tayo. So, okay na rin to scale down. Pero